Babae ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is ano lang ba? December 3, 2025. Tayo ngayon ay papunta dito yan sa My Grass Residences. Nueva Vizcaya Street, San Cristo, bago Bantay, Quezon City po yan. At dadalhin po natin sa may Lokfo, Mindanao Avenue, Bahay Turo Project 8, Quezon City po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamaya unti pang nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamayang ante pag nakuha na po natin sila. Sanggaan. Sanggaan. Makinig tayo ng mga nagbabagong balita. Ay, kami talaga. Natatapos nila yung budget, nakag-give by cabinet conference, committee, proceeding, at maripasa sa office of the president yung budget natin para ma-receive na at maipirmahan before the year end or 31. Yun, Hopefully nga, December 29 ay dapat daw may isa patas na yan. Ang ibig sabihin, mapirmahan na ng presidente. Kasi for now, di ba, ang 2025 budget is 6.3 trillion. Ang 2026 is 7.4% higher, 6.7. Pero doon kasi sa original na House version, di ba, meron 243 billion na unprogrammed appropriations. Ito yung medyo masalimuot na parang 12 ang kumontra dito ng mga kongresista. Ayun ba dyan sa Social Watch Philippines? Ano ba ang pananaw nyo rito? Kasi posible raw na at least magagamit na naman for some flood control projects. Ayun po, actually yun din na maaaring maging maging post ng mag-study of possibly ng Senate at Congress dahil na sa version po atin ng Senate, pinapa nila ang program of appropriations, no? I think 175 na lang yata compared to the House version of 242. So, ayun na po, in terms of program of appropriations, siyempre kami po, talaga nagamit kasi ang program of appropriations para sa mga discretionary na mga spending. Siyempre, dati pa po, sa Philippines Funds po na fund transfer, nagamit yung program of appropriations po. Kaya kami po ay hindi po kami sangayon na magkaroon din ng program of appropriations or at least yung fund budget at sagit pala, sagit budget mo. Yung strengthening assistance government infrastructure and social program. Ba't yung kapura talaga total? Bali, Anse, yung commitment naman ng both panels, di ba? 12 yan 12 sa House, 12 sa Senate. So, live stream naman nila yan. So, taong bayan talaga makikilatis kung ano yung sino yung mga, let's say, pagpupumilan at ititipid yung kanilang mga, let's say, proyekto, mapapanood dyan ng taong bayan. So, kayo, Social Watch Philippines, sigurado, you will be very actively involved, di ba? Bantayan ninyo kung ano yung mga, let's say, na posibleng ipasok dun sa 2026 budget. Yes po. Ayun na po, panawagan namin po yan sa Social Watch Philippines na po ng iba pang mga civil society organizations na magkaroon ng open bycam. Actually, yung open bycam na Live stream, ay hindi lang po actually. Yung live streaming ay very important lang po yan. Kasi nangyayari po, halimbawa, sa mga previous sa taon, sa unang araw lang, halimbawa, parang photo off lang, parang
ano lang, no, formality lang, Yes. na nakaroon ng open mic ang first day. And then the succeeding proceedings ay, secret na o hindi na po bukas sa publiko. Ayun na po yung pinakabak na kami doon. Kaya po manawagan talaga natin, talagang i-open nila yung bike at hindi yan talaga actually kasi po kung makikita niyo po sa mga pages na proceedings para sa budget amendments review sa committee ng Congress, minsan magsasabi right stream na pero ayos na, no, magsasabi na yung mga amendments dahil pala the previous night or the previous day ay meron ng pag-uusap na between them, parang executive session of between the legislators. At makikita nyo na talaga sa live streaming ay natapos na at naayos na ng committee na mga amendments. Parang hindi na masyado nabibigyan. Hindi abangan ba natin? O kaya nga, importante kasi sabi nyo parang mabusisi na gusto yung bawat line item ng bawat ahensya, Yes. di ba? Na hindi lang DPWH, makikita nyo yung DOH, yung ating DepEd, di ba? Makita nyo. Pero gusto ko lang malaman, Alce, itong Social Watch Philippines, sino ba para mga members ito? Meron kayong mga members ng academe or meron bang mga, let's say, student groups? That? Yes po. Kami po ay network po kami ng mga civil society organizations. May mga din po kami na people organizations sa mga sektor. Tapos po meron din kami mga sektor sa education, sa health, sa agriculture, sa environment. Actually, ang tawag na ng ay sabi mga sarili din. So, social watch po kami yung organisasyon o saka yung network. Yung aming budget advocacy arm, ang tawag po doon ay alternative budget initiative. So, yun talaga yung kami po, yun po yung parang namin, control ko na talagang kami po push ng alternative budget proposal for social development. Pero yun lang din, Sir Danny, panawagan natin sa office by example, talagang kailangan talaga Open. yan. Sa lahat ng session, lahat po ng session ng BICAM ay open sa publiko. Pwede mag-observe kami, no, sa civil society, doon sa makita ngayon, gawin either sa House or sa Senate, doon. Kasi minsan nangyayari sa ibang lugar, no, hindi naman overbend sa government building, government base, no. At saka po, yun din, maging din yung for example, conference committee report later on, ay magkaroon na parang nila ako sa machine readable format po. Ibig sabihin po, hindi po siya non-copy. Madali po siyang encode, madali po process yung mga datos. Para din magkaroon din ng transparency na accountability. At ang pinakamahalaga po, dapat po yung mga legislator natin, kung meron po sila mga amendment for insertion, ay dapat alam natin kung sino po silang, ano po yung kanilang amendment o insertion, tapos yung kanilang kung sino po yung nag-sponsor na rin. Alce, maganda yan, very helpful yung magiging role nyo dyan kasi syempre gusto namin na supportive kami dyan sa layunin nyo. Makakatulong kayo at mabantayan natin kung may papasok na pondo ng Sana po ang media din ay din po araw-araw sa kami. Salamat Alce. Salamat Maraming salamat. Thank you po. Okay, yan o si Alce Kitalig, Senior Budget Specialist ng Social Watch Philippines. Bantayan natin ang budget. Ika po, tawag po. Ng mga pampublikong sasakyan, ibabase sa kalidad ng serbisyo. Alamin natin ang balitang yan mula kay Sus Ligaspi. Sus. Tama ka ba yung kalidad ng serbisyo ng mga operasyon ng mga pampublikong sasakyan ang magiging sumamana? Papayagan ang mga nagsiring na tama. Dito na tayo? Mendoza, Zoe, Mario, Eliazar Isidro. At nanonood din sa atin ngayon sa Viber ay si Dina Ho. Good morning, kapamilya kaservisyo sa Danny Berabe. Everyday watching and listening Monday to Friday naman. Maraming salamat, Dina Ho. At ito, kila Popoy, Edilberto Mangaong, Lady M. Maypol, lagi rin ito nanonood, Lona Damian, Dodong Villaran, Tito Teves, Lord Esme, Tiger Lily, Ramona, at syempre, itong si RJ Rich, lagi rin nanonood sa atin, si Richard Berg, si Lubio Campo,
natin na Tiago, lagi nag-text at nanonood sa atin. Si Dr. Candas, Dr. Gary Candas, at saka si Dave Leonor, ang aking classmate na lagi nila nanonood. Bodo Reyes, yan o, ang marami. At saka syempre, apatiin ko rin ang aking mga kasama dyan sa homeowners dyan sa Sitio Civil sa Fairview. Okay? Huwag niyo kakalimutan sa ano pala, tama ba? December 5, no? Meron mo tayong salo-salo na gagawin dyan sa Belize, Ayala Mall, Belize. 11 daw, magbubukas na. So, importante na kung ano ba ito, tapos 5 a.m. ay magkakaroon naman ng games para dyan kasama ang inyong mga paboritong mga ako. December 5 o yan. Yan mo sa may Pasigaw yan sa Marcos Highway, Ayala Mall, Belize. Okay, gusto ko lang magkaroon ng konting announcement kasi nakakapanood ko sa akin sa videos na nag-i-endorso ako ng isang produkto o servisyo online investment opportunity. Hindi po totoo yun. Wala po akong ini-endorso kahit anong produkto o servisyo na ibinibenta ng kung sino man. Yan para maliwanag kasi marami nagpapadala sa akin. At least gusto ko lang kahit paano sa inyo na hindi ko fake ko yung AI lang tawag yan. Ingat po tayo sa mga fake videos na ginagamit ang pangalan ng ating mga anglos o broadcasters. Ingat to, ang salamat sa pamilya. Ako po si Johnny Buenafe, syempre, dito sa programang Kabayan, today is Wednesday. So balik tayo bukas para dito sa programa at susunod na po ng servisyo Linya for Foods at Mix Buscos. Bye-bye! See you tomorrow! Ako nga. Look Fu. Tama po ba? Opo. Ang oras
nagmamalasakit ng serbisyo Ina Fortune at Mix Hi, hello, good morning po mga kapamilya at mga kaserbisyo. Mix po at bumati ko sa inyo ng magandang umaga from the Philippines. At syempre, good morning, good afternoon, good evening to everybody watching from all over the world. Marami po tayo mga kapamilya na nanonood, nakikinig mula po sa Amerika, sa Europa at sa Asia at Australia. Hello, sis, good day po. Everybody watching and listening. 22 days before Christmas at aba, akalain mo yun. Less than 30 days before Christmas. Aba, ako, napaka-init na po ng mga festivities kasi para sa akin po ay napakaaga ng bati ng Pasko, di ba Camille? Napakaaga ng bati ng Pasko. Well, mga months pa lang, di ba? September, October, November, pero parang yung mga gift party nagsimula na. November pa lang, nagsimula na ang mga gift party. Kaya po ang ating question of the day, ano po ang inyong ginagawa para maging fit pa rin yung holiday season? Check na po yan. 0919-783,000 o mag-comment po kayo sa ating YouTube at TVMS Radio, syempre sa ating Facebook at TVMS ang Radio Pag-Roll sa Instagram. Kung dapat fit pa rin kahit maraming kinakain. Of course. Oo nga eh. Kailangan balance pa rin. Fit pa rin kahit maraming kinakain. Oo. Driving. Pero ang sabi nila ay eat in moderation. At naalala mo ba rin yan na sinabi niya na kailangan pag nag-exercise ka, huwag lalabas na 2 araw na hindi ka nag-exercise. Kung hindi ay baliwala yun. Dok intro. Yeah. Oo nga. Talagang naalala ko. Oo, tumatak ba sa'yo? Nakaka-motivate. Oo. Kasi kunwari, ako isang araw na, isang araw na. Oo. Paano wala yung ginawa ko? Diba? Hindi. Kasi wala kang ginawa ako. Actually, ito kapag may mga hindi ko nagsasabi sa akin na ano pa ba kadalas pumasok sa araw-araw? Hindi naman kailangan araw-araw. Maximum 4 times a week. 3 to 4 times a week. So, ano yun? So, every other day. Merong isang weekend, Tuesday, Thursday, Saturday, At hindi dahil sa mga Oo, tama. Oo, yun ang Hindi kasi kung hindi nakakaminsan kapag bukuhan yung training ng weekend, eh kailangan mo talaga ng more than 1 day para may explanation na may scientific explanation si Dr. Enzo. Ito na, hindi na ako yung mag-explain kasi sinabi ko niya yun. Ito pa sa programa ko sa television. Plus, sinabi rin siya na kapag kumakain ka, hindi ka dapat kumusok pagkatapos. Kasi, Sakto lang. ay nag-depend lang ng signal na busog ka after 20 minutes. Tama. Kaya po, no, meron po talagang logic na tingin mo na logic na dapat baga lang ang kain. Kasi kapag mabilis ka kumain, wala pang 20 minutes na mabusog na busog na naman marami kang kinakain. Diba? Maraming eating. Oo. So, kailangan na matandaan natin yan kasi give yourself 20 minutes later para malaman na, busog na pala ako. So, busog ko. Akala mo, hindi ka pa busog na dahil mong kinain at after 20-30 minutes, para mang ano sa impact. Pacho, totoo yun. Pala yun, tama. Legit. Oo, pacho. AKA indigestion. Eh, ano na yan? Lalo na ako gusto kong pagkain sa mga party. Oo. Natin yun, sana lang. At pati sabi ko ako personally na-experience ko na yan, siguro naging excited ka, di ba? Sabi ko, kinakain mo over a span of time na talagang na-bloated ka, nagkaroon ka ng indigestion. Aba, tawag mo dito, nagkaroon ka naman ng masakit yan. Oo, That leads to diarrhea. Oo. And, nangyari sa akin, alam mo, pag sunod Oh, sa hospital ako. totoo ba? Oo, gano'n. Oo. Pag, wait, hindi na, kasi, hindi naman sa malaria.
nakakali. Ang nag-tweet sa akin ito, ang ating late second month, Tita Jolly, siya naman, Tita Jolly, may rest in peace. Sabi niya, anak, gusto sa inyo yan. Mag-ibig sauce pati at Right? pag-right. Kasi nasobrahan ako. Nasobrahan ako. Yun doon ako na. Parang giniginig ko. Oo. Pero iba kasi, when unless yung spaghetti sauce mo ay, what if yung way ko pag gamit ko hindi ko Pwede. Pwede. Nalaman mo ganun ka ba? Oy, pero surprisingly ha, ikipintay ko noon, atin yung nagkutod na ako doon. Kasi meron ako inexikaso sa school. Tapos pagbalik ko doon sa talo-talo, sabi niya, anak, wala nang pagkain, ito pwede. Para-paraan. Para-paraan. Nabusog ka. Nabusog ako. Saka, Sobrang ano. if you're ever sa iyong sauce, Oo, masarap ba? Oo, masarap. So, gagawin mo ulit. Ito pa yun? Sakto pa lang natin. Ito, look for The next day. no entry. Oh, yes. Sa college, sinadyan ko na. Ikot po. Term na kapatid. Paghuhula ka lang, di ba? ABC, ABCD. Anong street to? Mindanao po. Hindi mo ako pasali sa pagkakaroon yun. Kaya hindi ako pasali. Sa kulay na to. Sa kulay na to. Sa kulay na yan. Okay lang lang. 46 pa lang po. Oo, parang palaki itong anak. Ako 77 na ako. Opo. Salamat ha. Salamat din po. God bless po. Ingat po kayo. Sa taas ka ayun. Ayan po. Ganyan talaga. At wish ko lang makarating din ako sa kanyang edad. Apo, salamat din po. Next year. Pagkabukuhan, hindi na mo nagkakakali sa panahon natin ang mga entrance. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli po. Ingat at God bless. Paalam po muna pa samantala tayo ang gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po.